Hello mga bossing. Ito nga pala yung nabili ko sa tindahan ng speaker. Bali siya. Actually siya tindahan, sound system din siya. Meron silang rentahan ng sound system. Ito yung nabili ko na OEM speaker na powered. Bali, 2 piraso yung binili ko, no? Tapos, ayun yung isa nasa ilalim. Bali, na-testing ko na siya sa Bluetooth. Doon ko pa lang siya na-testing. Hindi ko pa siya na-test using XLR cable kasi wala pa akong XLR cable nung panahon na binili ko to last week. OEM Pro Audio. Sabihin ng OEM is original equipment manufacturer. Marami lumalabas na OEM ngayon na product. Tulad ng mga relo na OEM, tapos ang speaker. Bali, ang model niya ay MA15 AUSBT. Video tapitan ko para makita nyo. Ito yung kanyang model. Yung kanyang display. And may mode, USB port, at SD card. And malaki yung SD card niya na saksakan. And kung may micro SD kayo, pwede nyo gamitan ng adapter na lang. Yung kanyang MP3 volume. And kasi plano ko kasi mag setup ng mini sound system na pang small event lang. Ito yung kanyang mic input. Pwede kayong mag-direct na mic dito. Tapos ito yung kanyang mic volume. Tapos ito yung kanyang input. Line input. Tapos ito yung kanyang RCA input. Ito XLR na female. Ito yung kanyang line volume. Tapos ito yung kanyang line out. Yan. Meron pa kayo isa pa na speaker. Yan, pwede nyo siya ikabit dito. XLR male to. Tapos meron din siyang PL port. Tapos ito yung kanyang volume. Bali, 2 volume niya, kung naka-Bluetooth kayo. Isang dito MP3 tsaka isang main. Tapos ito yung kanyang equalizer, yung high niya tsaka yung low. Bali wala siyang mid dito, high and low lang. Tapos ito yung kanyang speak out. Ayan, naka speak on na siya, kaya pwede nyo siyang lagyan ng speak on papunta sa isang sa isa pang speaker kung meron kayong available. Ayan. Speaker out. 8 ohms dapat. Siguro kahit mga 300 watts na D12 siguro pwede na yan. Tapos nung kanyang selector, may 110 siya. 115 volts tsaka 220 volts. Ayan, may takip naman siya kaya hindi nyo yan mapipihit. Hindi malilipat, hindi masiswitch. Ito yung kanyang power on and off switch. Ito yung SPL versus frequency. Siguro i-google na lang natin kung ano ibig sabihin yan. Kasi ito kanyang heatsink. Bali, naka-heatsink na siya, bali. Ayan. Para hindi siya mabilis mag-init. Hindi siya mag-overheat. Size niya, siguro nasa 26 inches. Tapos yung lapad niya, nasa 14 inches. Yung bigat niya siguro nasa kasi nakalagay din sa specs niya sa mga 15 kilos to 17.
chinik ko yung likod nito. Kasi originally ang bibiling ko sana is JBL tuloy. Yung Ion 12A ng Kevlar. Ayan. Kung mapapansin nyo, parehas yung likod ng Ion 12A tsaka nitong OEM MA15A USB-T. Bale, D15 nga siya, kaya MA15. Ayan. D15 yung speaker niya, bale. Two-way siya, bale may tweeter tsaka may subwoofer. Instrumental yung speaker niya, bale gamit dito. Yan, check nyo sa, kung ma-check nyo yan guys, yung likod niyan, katulad nung sa lang, JBL Ion 12. Ion 12A ng ng Kevlar. Yan, pero yung design kasi nito, ayun dun sa sa nakita ko din na vlog about sa OEM powered speaker na to. Ang copy niya is from JBL Ion. Kaya siguro dun pinangalan yung Ion 12A ng Kevlar kasi parehas yung itsura niya sa harapan. Tapos yung ito yung module niya. Parehas dun sa sa Ion 12 ng Kevlar. Ayan, tingin ko dun. Hindi ko alam kung ito yung ginaya niya to o yung laman niya parehas. Tingin ko parehas ng laman kasi yung specs nung Kevlar na Ion 12A is 250 watts Class D amplifier. Ang max niya is 500 watts. Tingin ko parehas lang sila na 250 watts. Kasi pag hinanap mo sa Google to, wala siya nakalagay na wattage Kahit yung binilan ko hindi niyan alam kung ilang yung watts talaga nito Pero tingin ko 250 rin to kasi katulad nung sa Kevlar. Yan. Tungkol dun sa OEM Yung mga OEM kasi original equipment manufacturer. Sila yung gumagawa ng mismong device tapos re-rebrand lang ng mga may pangalan na halimbawa katulad nitong OEM na yung sa Kevlar itong gumawa nito yun yung gumawa nung Kevlar na brand na Ion 12. Ayan, bali ni-rebrand nila yung tiyatakan lang nila dito. Tapos binago lang nila konti yung mga naka-print. Kasi pwede naman nabaguhin ito dahil printed lang to Pero yung mismong laman niyan, kaparehas lang nung yung mga kamukha rin nito, tingin ko ganun ng mga niyan ang yan nga lang may mga OEM na sinasabi nila OEM pero fake. Marami rin ganun tulad ng mga Relo, yung sikat na brand ng Relo. OEM yung nilalagay nila iba pero hindi naman talaga totoo yun na OEM. Kumbaga, pinapalabas na nila na yung mismong yun yung gumawa nung Relo din na yun pero tingin ko hindi. Lalo na pagka yung presyo niya ay sobrang mura. And bali, nakuha ko siya ng nakuha ko lang siya ng 6,000 plus yung isa. Bali, 12 plus yung dalawa. Yan. May hirap manap guys ngayon itong ganitong model. Pero sana tumagal. Kasi napalot ko dun sa isang vlog about dun sa OEM. Tumagal naman daw yung ganito ng kapatid niya. Halos 7 years na pero buo pa din. Siguro nasa paggamit na lang yung yung kung paano tatagal yung gamit nyo. Kasi kung may ingat naman kayo siguro tatagal naman yan Huwag nyo lang siyang itotodo siguro ng sobrang lakas. Yan. Kaya dahil sa sound system di mo naman kailangan nga ng sobrang lakas. Ayun kay DJ Lee. Yan, subscriber ako nang napanood ko rin niya sa yung mga vlog niya about sa sound system. Yan, kailangan mo malinis na tunog kahit mahina lang siya. Basta naririnig ng lahat tapos malinis, malinaw. Okay na yun. Bali may gulong nga pala siya dito sa ilalim. Ito. Kaya pwede mo siyang i-ganon. Pwede mo siyang hilahin. Pero ingat lang kasi medyo siya medyo mabigat kaya pag ginanon nyo baka patuloy ang bumagsak. Kaya ingatan nyo lang bali plastic yung kanyang box. Tapos
Umorder na rin ako sa Shopee nitong XLR cable. Tapos itong XLR na connector. Bali dalawang male, dalawang female yung binili ko. Ayan. Bali 25 meters yung binili ko. Tapos sinati ko siya sa 10 tsaka sa 15. Hindi ko na binilang. Tapos nung tinichinik ko yung isa, kasi gumawa na ako ng 10. Ito yung 10 meters. Hindi ko na nabilang yung isa pagkasukat ko. 17 meters yun. Bali may sinobrahan nung binalan ko ng XLR cable yung yung sukat. Parang may pre siya na 2 meters. Kaya naging 17 yung isa. And guys, OEM. Try nyo na lang siguro sa Facebook Market. Baka makakita pa kayo nito na brand new. Kasi brand new. Naka-plastic. Yung box, bali iniwan ko na yung box nga pala nito dun sa binilang ko. Kasi hindi ko rin naman magagamit yung box na yun. Tsaka hindi rin kakasya dun sa ilalim na paglalagyan ko Napag-i-storan ko nung bali ito yung kanyang Twitter. Ito yung kanyang speaker na malaki na 15. Yan. Pero sana kung may magbibigay sa akin ng specs kung ano yung talagang kung ilan watts talaga to, paki-comment na lang guys. Okay, sana mabuo ko agad to before matapos ng taon. Kasi ang kailangan ko pa is mixer, tapos siyempre kailangan mo din ng wireless mic. Pero meron na wireless microphone. Pero may nakita na akong wireless mic na nasa cart ko na. Bali yun yung recommended sa akin ng pinsan ko na may sound system, Yan, mixer siguro, may nakita na rin ako, 6 channel lang, pwede na siguro yun, pang small event. Yan, tas ilaw, siguro yung ilaw, ihuli ko na yun. Kasi medyo mahal din yung ilaw ng par LED. So yun guys, abang na lang tayo abang na lang kayo sa update. Para dito sa ating mini sound system setup. Bali, ilagay ko na lang yung price doon kung magkano nagastos ko lahat bago ko mabuo tong isang mini sound system na to. Sana na mabuo ko this year. Okay guys, salamat. Thanks for watching. Bye-bye. Gumawa lang tayo ng XLR cable. DIY lang siya bali. So yun guys, karatapos ko lang gumawa ng XLR cable. Ayan, bali, DIY lang siya, bumili lang ako ng wire sa Shopee, tapos ng connector. XLR connector. Galing din sa isang tindahan ng lahat sila, bali. Bali ito 10 meters. Tapos ito is 15 meters. 17 pala to, sorry. Kasi nga, sobra siya ng dalawa. Ayan, testing ko na din dito sa ating dalawang speaker, so far okay naman. Tumunog naman ng maayos. At nag-connect silang dalawa via Bluetooth. Pati yung gamit natin kanina. It's tester, tapos itong soldering lead, tapos itong panghinang. Mas maganda kung may gamit kayong ganito kasi pasiguradong hindi shorted yung ginawa nyo. Testin nyo yung kada butas. Kung nagko-connect tapos yung dalawa dapat walang connection. Kumbaga hindi siya grounded. Ayan. Testing ko na. Bali kailangan na lang natin ng mixer. Tapos mga extensions. Sunod dyan yung mic na. Pero unahin ko muna yung mixer para magamit ko siya sa New Year. Dahil November 30 na ngayon. Malapit na, almost 1 month na lang. Almost 30 days na lang ngayon. 31 days. New Year na. Ayan, update na lang ulit ako. Thank you for watching.